Hi kapatid, welcome to Ang Lihim ng Yaman. Dito makikita mo ang kapayapaan, espiritual na patnubay at kasaganaan na naayon sa mga layunin ng Diyos. Kung narito ka ngayon, alamin na hindi ito nagkataon. Marahil ay nagdadala ka ng isang pinansyal na pasanin na tila hindi nakakaahon. Siguro ang mga bayarin ay dumating bago ang sweldo. Siguro nagtataka ka, nakalimutan na ba ako ng Diyos? Nais kong malaman mo ang isang mahalagang bagay ngayon. Hindi ka kinalimutan ng Diyos. At kung ano ang malapit mong matanggap ay maaaring ang eksaktong salita na kailangan mong marinig ng iyong puso. Alam mo kapag tiningnan mo ang iyong buhay at napagtanto na ibinigay mo na ang lahat, ngunit ang mga resulta ay hindi dumating? Kapag ang pagsisikap ay tila hindi sapat at ang pagod ay pumalit sa iyong katawan at isipan, kapag nagigising ka araw-araw na may ganoong pakiramdam ng pag-ikot, palaging nasa parehong lugar, palaging nahaharap sa parehong mga pakikibaka, kapatid, alam kong sinusubukan mo. Alam kong nagdadasal ka. Alam kong taimtim kang humihingi sa Diyos ng may luha na may durog na puso. At gayon paman, tila ang sagot ay mabagal na dumating. Marahil ay tumingin ka sa paligid at makita ang iba na umuunlad, lumalaki at sumusulong. At ang isang maliit na boses sa loob mo ay bumubulong, paano ako, kailan ko kaya? Naisip mo na ba kung may ginagawa kang mali? Kung talagang dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin, kung mayroong ilang espiritual na pagharang na pumipigil sa mga pagpapala na makarating sa iyo, naiintindihan ko ang paghihirap na iyon. Naiintindihan ko ang pakiramdam ng pagiging suplado, ng hindi makamove forward, ng pagdadala ng pasanin na hindi nakikita ng iba. Ngunit ang nararamdaman mo araw-araw. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang napakahalagang bagay ngayon. Nakikita ka ng Diyos. Alam niya ang bawat sakripisyo mo. Gabi-gabi, natutulog kang nag-aalala. Sa tuwing pinipigilan mong umiyak para hindi masira sa harap ng iyong pamilya. Bawat sandali ay tinatanong mo kung maaari ka bang magpatuloy. Nakita ng Diyos ang lahat at hindi kanya kinalimutan, siya ay hindi kailanman. Ang nangyayari ay madalas hindi natin alam kung paano ipoposisyon ang ating sarili sa espiritual na paraan para matanggap ang inihanda na ng Diyos para sa atin. Hindi ito tungkol sa karapat-dapat, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pag-unawa na mayroong isang paraan upang manalangin, sumigaw, upang kumonekta sa langit na nagbubukas ng mga pintuan na tila sarado magpakailanman. Ngayon makakatanggap ka ng makapangyarihang panalangin, isang panalangin na maaantig ng husto sa puso ng Diyos. Isang panalangin na iayon ng iyong espiritu sa kalooban ng Ama. Isang panalangin na sisira sa espiritual na mga tanikala na pumipigil sa pag-agos ng kaunlaran sa iyong buhay. Ngunit higit pa riyan, matututuhan mong linangin ang isang tunay na buhay panalangin. Isang buhay kung saan ang Diyos ay hindi lamang isang huling minutong kahilingan ngunit ang sentro ng lahat. Kung saan ang iyong pananalapi ay hindi na pinagmumulan ng kawalan ng pag-asa, bagkus ay isang larangan kung saan ipinakikita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian at kanyang pangangalaga para sa iyo. Kaya stay with me here, hawak mo ang kamay ko, dahil ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi lamang ordinaryong panalangin. Ito ay isang espiritual na susi na maaring ganap na baguhin ang paraan ng iyong kaugnayan sa Diyos at banal na probisyon. Stay here, kapatid. May sasabihin ng Diyos sa iyo na mahalaga. At bago tayo magpatuloy, nais kong ipaabot ang isang imbitasyon sa iyo. Kung ang mga sinabi ko sa ngayon ay nakaantig sa iyong puso, kung naramdaman mo na ang salitang ito ay para sa iyo, isulat sa mga komento. Binubuksan ko ang aking puso sa probisyon ng Diyos. Ito ay hindi lamang isang parirala. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya. Ikaw ang nagsasabi sa langit na handa ka nang tumanggap.
at ipagdadasal ko ang bawat taong nagpahayag nito dito. Ang bawat pangalan na makikita sa mga komento ay maaalala sa panalangin. Kaya huwag kang mahiya. Ipahayag ang iyong pananampalataya ngayon. Ngayon sundan mo ako dahil maghuhukay tayo sa isang bagay na maaaring magbago ng lahat para sa iyo. Kapatid, gusto kong magsimula sa pamamagitan ng pagdadala sa iyo sa isang sipi mula sa salita ng Diyos na madalas basahin ng mabilis, ngunit nagdadala ng napakalalim na katotohanan na kapag naunawaan, ganap nitong mababago ang paraan ng pagtingin mo sa banal na probisyon. Ito ay nasa aklat ng Mateo, ika-6 na kabanata, mga bersikulo 25 hanggang 34. Itinuturo ni Jesus ang tungkol sa pagkabalisa, tungkol sa takot sa bukas, tungkol sa pag-aalala na umuubos sa puso ng napakaraming tao. At sinabi niya ang isang bagay na makapangyarihan, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, o tungkol sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Nararamdaman mo ba ang bigat ng mga salitang ito? Hindi sinasabi ni Jesus na hindi ka dapat magtrabaho. Hindi niya sinasabi na dapat kang maging irresponsable sa iyong pananalapi. Ang sinasabi niya ay hindi mo kailangang mabuhay na pinahihirapan ng pagkabalisa. Hindi mo kailangang dalhin ang pasanin ng bukas ng mag-isa dahil mayroon kang ama na nagmamalasakit sa iyo. Isang ama na nakakaalam ng iyong mga pangangailangan bago ka pa man humingi. Ngunit narito ang problema. Madalas tayong manalangin na parang hindi alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Nagdarasal tayo dahil sa kawalan ng pag-asa, sa takot na may pakiramdam na kailangan nating kumbinsihin ng Diyos na pagpalain tayo. At ito ay lumilikha ng isang espiritual na hadlang dahil kapag tayo ay nananalangin ng ganito, tayo ay nananalangin mula sa kawalan ng pananampalataya, hindi pagtitiwala. Ipinapahayag natin sa ating mga salita na hindi tayo lubos na nagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Ipinagpapatuloy ni Jesus sa talatang 33, ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Nakikita mo ba ang order dito? Una, ang kaharian ng Diyos. Una, ang katuwiran. Una, isang matalik na relasyon sa Ama. At pagkatapos, bilang natural na kahihinatnan, ang lahat ng mga bagay na kailangan para sa iyong buhay ay idadagdag, hindi bilang isang pabor, hindi bilang dagdag na regalo, ngunit bilang bahagi ng tipan na ginawa ng Diyos sa iyo noong naging anak ka niya. Ngayon, kailangan kong maging tapat sa iyo. Maraming tao ang nananalangin para sa kaunlaran, ngunit namumuhay ng may hating puso. Gusto nila ang mga pagpapala ng Diyos, ngunit hindi nila gusto ang presensya ng Diyos. Gusto nila ng probisyon, ngunit ayaw nilang mag-commit sa mga prinsipyo, at hindi iyon gumagana dahil ang biblikal na kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng layunin. Ito ay tungkol sa pag-alam na ang bawat sentimo na dumadaan sa iyong mga kamay ay may pagpapala ng langit. May isa pang talatang mahal na mahal ko, at ito ay nasa aklat ng Kawikaan, ika-10 kabanata, talata 22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya dinaragdagan ng kalungkutan. Natigilan ka na ba para isipin ito? May mga taong maraming pera, ngunit nabubuhay sa paghihirap. Mayroon silang buong bank account, ngunit walang laman ang puso. Mayroon silang material na pag-aari, ngunit walang kapayapaan. Dahil ang kayamanan na hindi nagmumula sa Diyos ay may kasamang pag-aalala, takot sa pagkawala, inggit, kompetisyon at dalamhati. Ngunit ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi nagdaragdag ng kalungkutan.
Nangangahulugan ito na kapag pinaunlad ka ng Diyos, binibigyan ka niya ng karunungan upang pamahalaan. Binibigyan ka niya ng kasiyahan. Binibigyan ka niya ng generosity. At hindi ka na nabubuhay bilang isang alipin ng pera, ngunit bilang isang taong gumagamit ng pera bilang isang kasangkapan upang pagpalain ang iba at luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Kapatid, gusto kong maunawaan mo ang isang bagay. Hindi tutol ang Diyos sa pagkakaroon mo ng pera. Tutol siya sa pagkakaroon ng pera sa iyo. Hindi siya tutol sa pag-unlad mo. Siya ay laban sa kasaganaan na ilayo ka sa Kanya. At kapag nananalangin ka ng may ganitong pangunawa, kapag hinanap mo muna ang Diyos, may makapangyarihang mangyayari sa espiritual na mundo. Bumukas ang mga pinto. Ang mga landas ay na-unblock. Lumilitaw ang mga pagkakataon. At magsisimula kang maranasan ang isang probisyon na nakasalalay hindi lamang sa iyong pagsisikap, kundi sa biyaya ng Diyos na gumagana sa iyong buhay. Kaya ngayon, sama-sama tayong manalangin. At ang panalangin ito ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng pera. Ito ay tungkol sa pag-align ng iyong puso sa puso ng Diyos. Ito ay tungkol sa pagputol ng mga tanikala ng kakulangan na itinanim sa iyong isipan sa loob ng maraming taon. Ito ay tungkol sa pagpapahayag na ikaw ay anak ng Diyos at na bilang isang anak, mayroon kang karapatan sa mana na inihanda niya para sa iyo. Manatili sa akin dahil malapit na tayong pumasok sa isang malakas na sandali ng panalangin. Isang sandali kung saan kikilos ang langit pabor sa iyong buhay. At bago tayo magdasal, may gusto akong itanong sa iyo. Kung ang salitang ito ay sumasalamin sa iyo, kung nararamdaman mong ang Diyos ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng mensaheng ito, mangyaring i-like ang video na ito. Ito ay hindi lamang isang teknikal na kilos. Ikaw ang nagsasabi, tinatanggap ko ang salitang ito. Iginagalang ko ang ginagawa ng Diyos dito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, i-click ang subscribe button ngayon. Dahil dito tayo ay isang komunidad ng pananampalataya, isang espiritual na pamilya na sumusuporta sa isa't isa, sama-samang nagdarasal at lumalago ng sama-sama at bahagi kanyan. Welcome ka dito. Ngayon, ihanda mo ang iyong puso dahil kung ano ang susunod na magbabago sa iyong buhay. Kapatid, hindi lang religious ritual ang pagdarasal. Ito ay hindi lamang isang listahan ng mga kahilingan na ginagawa natin sa Diyos bago matulog. Ang panalangin ay ang daluyan ng komunikasyon sa pagitan mo at ng langit. Ito ang sandali kung kailan mo inaalis ang ingay ng mundo at kumonekta sa tinig ng Ama. At kapag natutunan mong manalangin sa tamang paraan, kapag naunawaan mo ang kapangyarihan ng panalangin ng may pananampalataya, ang iyong buhay ay hindi kailanman magiging pareho. Sinasabi ng Biblia sa Santiago Kabanata 5, versikulo 16, ang mabisa, taimtim na panalangin ng isang taong matuwid ay lubhang nakatulong. Nangangahulugan ito na ang panalangin ay hindi mahina. Ito ay hindi walang silbi. Ito ay hindi lamang isang emosyonal na kaginhawaan. Malaki ang magagawa ng panalangin. Ang panalangin ay nagpapagalaw ng mga bundok. Ang panalangin ay nagbubukas ng mga pintuan, pinuputol ng panalangin ang mga tanikala. Ang panalangin ay nagdudulot ng kagalingan. Binabago ng panalangin ang mga imposibleng sitwasyon sa mga patutuo ng kaluwalhatian. Ngunit narito ang sikreto. Ang panalangin ay dapat gawin ng may pananampalataya. Walang saysay na manalangin ng may pagdududa. Walang kwenta ang pagdarasal sa pag-iisip na baka hindi ka marinig ng Diyos. Walang kwenta ang pagdarasal na parang naghahagis ka ng barya at umaasa sa ikabubuti. Ang makapangyarihang panalangin ay nagmumula sa pusong nagtitiwala, mula sa isang taong nakakaalam na may kakayahan ng Diyos, mula sa isang taong nakakaunawa na kahit na ang sagot ay naantala, ang Diyos ang may kontrol. At meron pa, ang panalangin
ay hindi lamang tungkol sa pakikipag-usap. Tungkol din ito sa pakikinig. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang puwang ng katahimikan kung saan maaantig ng banal na espiritu ang iyong puso at ipakita sa iyo ang mga bagay na hindi mo nakikita ng mag-isa. Minsan, tayo ay nagdarasal ng labis na nakakalimutan nating makinig at gustong kausapin ka ng Diyos. Nais niyang ibunyag ang mga bagay sa iyo. Gusto ka niyang gabayan, ngunit kailangan mong maging sa isang postura ng pagiging bukas, ng pagpapakumbaba, ng pagsuko. Ngayon, pangungunahan kita sa panalangin. Pero bago tayo magsimula, may gusto akong gawin. Maghanap ng tahimik na lugar. Kung nasa bahay ka, patayin ang telebisyon, patahimikin ang iyong cellphone, hilingin sa mga nasa paligid mo na igalang ang sandaling ito dahil sagrado ang gagawin natin ngayon. Ito ay makapangyarihan at kailangan mong ganap na naroroon. Huminga ng malalim, tahimik ang iyong puso at alamin na narito ang Diyos. Nakikinig siya. Handa na siyang lumipat sa buhay mo. Sama-sama tayong manalangin ngayon. Mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyong presensya ngayon na may bukas na puso, may mga bagbag na espiritu, na may katiyakan na ikaw ay Diyos at walang imposible sa iyo. Panginoon, kinikilala namin na ang lahat ng mayroon kami ay nagmumula sa iyo. Bawat hininga araw-araw, bawat pagkakataon, ang lahat ay biyaya, ang lahat ay awa. At ngayon nais naming magpasalamat sa iyo dahil kahit hindi namin nauunawaan ang iyong mga paraan, alam namin na ikaw ay mabuti. Kahit mahirap ang mga pangyayari, alam namin na ikaw ay tapat. Ama, dinadala namin ang aming pananalapi sa iyo ngayon. Dinadala namin ang aming mga alalahanin. Dinadala natin ang mga utang na sumasakal sa atin. Dinadala natin ang takot sa bukas. Dinadala namin ang dalamhati ng hindi namin alam kung mababayaran namin ang mga bayarin sa katapusan ng buwan. Panginoon, alam mo ang bawat detalye. Nakikita mo ang bawat lihim na pagpatak ng luha. Maririnig mo ang bawat buntong hininga ng kawalan ng pag-asa. At kami ay sumisigaw sa iyo ngayon. Putulin ang mga tanikala ng kakapusan na nasa amin. Panginoon, sabi ng iyong salita sa Filipos Kabanata 4, Versikulo 11, at ang aking Diyos ay magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ama, kami ay kumapit sa pangakong iyan ngayon. Ipinapahayag namin na ikaw ang aming tagapagbigay, hindi ang gobyerno, hindi ang boss, hindi ang bank account. Ikaw ito, Panginoon, at nagtitiwala kami sa iyo. Naniniwala kami na ibibigay mo ang bawat pangangailangan. Hindi sa aming panahon, ngunit sa iyong perpektong panahon. Hindi sa aming paraan, ngunit sa iyong matalinong paraan. Ama, humihingi kami ng tawad sa lahat ng pagkakataong nag-alinlangan kami sa iyong kabutihan. Sa lahat ng pagkakataong nagrereklamo tayo sa halip na magpasalamat. Sa lahat ng oras na nabuhay tayo sa pagkabalisa sa halip na magtiwala. Patawarin mo kami, Panginoon, at i-renew sa amin ang isang pusong nagpapasalamat. Isang pusong nakikita ang iyong mga pagpapala kahit sa maliliit na bagay. Isang pusong pumupuri kahit iba ang idinidikta ng mga pangyayari. At ngayon, Panginoon, hinihiling namin, buksan ang langit sa pananalapi ng taong ito na nananalangin kasama ko ngayon. Ama, alam mo ang kanilang pangalan. Alam mo ang bahay nila. Alam mo ang bawat pakikibaka, bawat hamon, bawat pangangailangan. At ipinapahayag namin na ang langit ay kikilos sa kanilang pabor. Anong mga pinto ang magbubukas? Anong mga pagkakataon ang lalabas? Anong mga malikhaing ideya ang papasok sa kanilang isipan? Anong karunungan sa pamamahala ng pera ang ibubuhos sa kanila? Panginoon, naway maranasan nila ang kaunlaran na nagmumula sa iyo, ang kasaganaan na hindi nagdudulot ng sakit
Ang kasaganaan na dumarating na sinamahan ng kapayapaan, layunin at pagkabukas palad. Ama, sinisira namin ngayon sa pangalan ni Jesus ang bawat sumpa na sinasalita sa buhay pinansyal ng taong ito. Sinisira namin ang bawat limitadong paniniwala na nagsasabing hindi ka magkakaroon ng sapat. Pinabasag namin ang bawat boses na bumubulong, hindi ka karapat-dapat na umunlad. Sinisira natin ang bawat ikot ng kahirapan na naipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. At ipinapahayag namin, magtatapos ito ngayon, dito namamatay. Dahil ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus ay mas dakila kaysa sa anumang sumpa. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Panginoon, hinihiling namin na turuan mo ang taong ito na maging matalino sa pera. Naway matuto silang magbigay ng mga unang bunga sa iyo. Naway matuto silang maging mapagbigay sa mga nangangailangan. Naway matuto silang pangasiwaan ng may pananagutan ang inilagay mo sa kanilang mga kamay. Dahil alam namin, Ama, na ang kaunlaran ay hindi lamang sa pagtanggap. Tungkol din ito sa pag-aaral na gamitin ang natanggap ng maayos. Ito ay tungkol sa pagpaparangal sa iyo sa bawat pasya sa pananalapi. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang lahat ay sa iyo at kami ay mga katiwala lamang. At Ama, habang hinihintay ng taong ito ang nasagot na mga panalangin, hinihiling namin, punuin ang kanilang puso ng kapayapaan. Naway makatulog sila ng mahimbing na nalalamang ikaw ang may kontrol. Naway gumising sila ng may pag-asa, batid na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang makita ang iyong kaluwalhatian. Naway hindi na sila mamuhay bilang isang alipin ng takot, ngunit bilang isang minamahal na anak na babae na lubos na nagtitiwala sa Ama. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil alam naming gumagawa ka na. Alam namin na ang panalangin ito ay hindi babalik na walang laman. Alam nating gumagalaw ang langit ngayon at pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin. Dahil karapat-dapat ka, makapangyarihan ka, ikaw ay tapat at nagtitiwala kami sa iyo. Ngayon, Ama, magpapatuloy kami sa panalangin at nais kong gabayan ka sa panalangin na itinuro mismo ni Jesus sa atin, ang panalangin na nag-uugnay sa ating mga puso sa puso ng Ama. Sama-sama tayong magdasal ng panalangin ng Panginoon. Ama namin na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan, dumating ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain at patawarin mo kami sa aming mga utang gaya ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Napakalakas ng dasal na ito, kapatid. Dahil noong tinuruan ni Jesus ang kanyang mga disipulo na manalangin, hindi lang magagandang salita ang binibigay niya sa kanila. Itinuro niya sa kanila ang daan tungo sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Ama. At ngayon pumasok tayo sa isa pang sandali ng makapangyarihang panalangin. Awit ika-23, isang salmo na nagtagal sa mga henerasyon. Isang awit na nagdulot ng kapayapaan sa milyon-milyong puso. Isang salmo na nagpapahayag ng proteksyon, probisyon at kabutihan ng Diyos. Sama-sama tayong manalangin. Ang awit ika-23 ay isa sa pinakamamahal na teksto sa Biblia. Ito ay isinulat ni David, isang taong alam ang kakapusan, na humarap sa mga higante, na inuusig at pinagtaksilan. Ngunit siya rin ay isang tao na nakaranas ng katapatan ng Diyos nang napakalalim na kaya niyang ipahayag, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Kapatid, kapag dinasal mo ang salmo na ito,
Ipinapahayag mo na ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo tulad ng pag-aalaga ng pastol sa kanyang mga tupa, nang may atensyon, sa pagmamahal, na may probisyon. Sama-sama tayong manalangin ngayon. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ko gugustuhin. Pinahiga niya ako sa luntiang pastulan. Dinala niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. Ibinabalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila ay umaaliw sa akin. Naghanda ka ng mesa sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway. Pinahiran mo ng langis ang aking ulo, umaapaw ang tasa ko. Tunay na ang kabutihan na tawa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay at ako ay tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen. What a powerful statement, kapatid. Idineklara mo lang na wala kang pagkukulang, na ginagabayan ka ng Diyos, na pinoprotektahan ka niya, na siya ay naghahanda ng mesa para sa iyo kahit na may mga kalaban sa paligid. At ngayon, pumasok tayo sa isang sandali ng pagpapahayag ng pananampalataya dahil may kapangyarihan ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig. Ang sabi ng Biblia sa Kawikaan, 18 kabanata, talata 21, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, kaya't ipahayag natin ang buhay, ipahayag natin ang kaunlaran, ipahayag natin na ang Diyos ang may kontrol. Kapatid, may napakalaking kapangyarihan sa deklarasyon. Hindi ito magic, hindi ito pangkukulam. Ito ay simpleng iniayon mo ang iyong mga salita sa salita ng Diyos. Ikaw ang naghuhula sa iyong sariling buhay kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa iyo. At kapag ginawa mo ito ng may pananampalataya, kapag nagpahayag ka hindi dahil sa takot, kundi mula sa pagtitiwala, may makapangyarihang mangyayari. Ang espiritual na mundo ay gumagalaw. Ang mga anghel ay aktibo at ang na-block ay nagsisimulang mag-unlock. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga taong nagpahayag at nakakita ng pagbabagong nangyari. Ipinahayag ni Josue at ang araw ay tumigil. Ipinahayag ni Elias at bumuhos ang ulan. Ang mga alagad ay nagpahayag at ang mga patay ay nabuhay. Dahil ang ating bibig ay hindi lamang isang pisikal na organ, ito ay isang espiritual na kasangkapan. At kapag ginamit ng matalino, may pananampalataya at naaayon sa kalooban ng Diyos, maaari nitong baguhin ang mga katotohanan. Kaya ngayon, gusto kong ipahayag mo kasama ko, pasigaw, ng may pananalig, ng may pananampalataya, kahit nasaan ka man, kahit sino ang nasa paligid mo, ipahayag ang mga salitang ito sa iyong buhay dahil hindi sila akin. Sila ay mula sa salita ng Diyos at mayroon silang espiritual na autoridad. Ipinapahayag ko na ako ay anak ng Diyos. Ipinapahayag ko na ang pagpapala ng Panginoon ay nasa akin. Ipinapahayag ko na ang mga pinto ay nagbubukas. Ipinapahayag ko na ang mga pagkakataon ay lumalabas. Ipinapahayag ko na ang banal na probisyon ay dumadaloy sa aking buhay. Ipinapahayag ko na hindi na ako mabubuhay sa kakapusan. Ipinapahayag ko na ang mentalidad ng kahirapan ay sira. Ipinapahayag ko na ako ay maunlad hindi lamang sa pananalapi, kundi sa lahat ng lugar ng aking buhay. Ipinapahayag ko ang kapayapaan sa aking isipan. Ipinapahayag ko ang kalusugan sa aking katawan. Ipinapahayag ko ang karunungan sa aking mga desisyon. Ipinapahayag ko na ang paglingap ng Diyos ay sumasama sa akin. Ipinapahayag ko na ang lahat ng aking mahawakan ay uunlad. Ipinapahayag ko na ako ay pinagpala na magpala. Ipinapahayag ko na ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita
sa aking buhay. Ipinahahayag ko na ang pinakamahusay ng Diyos ay darating pa. Sa pangalan ni Jesus. Amen, kapatid. Napakamahal ng salitang ito na ngayon mo lang natanggap at nararamdaman ko sa aking puso na nais ng Diyos na ibahagi mo ang video na ito sa isang tao. Maaaring ito ay isang kaibigan na dumaranas ng kahirapan sa pananalapi. Maaaring ito ay isang miyembro ng pamilya na pinanghihinaan ng loob. Maaaring ito ay isang taong kailangang marinig na hindi sila nakalimutan ng Diyos. Ibahagi ang video na ito ngayon dahil kapag biniyayaan mo ang iba ng salita, pinagpapala ka rin. Kaya't huwag itago ang mensaheng ito sa iyong sarili. Ikalat ang pag-asa, ikalat ang pananampalataya, ikalat ang katotohanan na ang Diyos ay tapat at alamin na kapag nagbahagi ka, ikaw ay isang instrumento ng Diyos sa buhay ng iba. Nagtatanim ka ng isang binhi ng pananampalataya na maaaring magbago ng isang kwento. Kaya huwag mag-alinlangan, ibahagi ngayon. Kapatid, narating na natin ang katapusan nitong makapangyarihang sandali at taos puso akong umaasa na naantig ka, na may gumalaw sa loob mo, na ang iyong pananampalataya ay nabago, na ang iyong pag-asa ay naibalik. Dahil hindi ka dinala ng Diyos dito ng nagkataon. Alam niyang kailangan mong marinig ang mga salitang ito. Alam niyang kailangan mo ang panalangin ito. At siya ay nakatuon sa iyong pagbabago. Ngayon gusto kong magpaabot ng imbitasyon sa iyo. Kung ang panalangin ito ay naantig ang iyong puso, kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa mga minutong ito, pumunta sa mga komento at isulat. Tinatanggap ko ang kasaganaan ng Diyos sa aking buhay. Ang pahayag na ito sa mga komento ay makapangyarihan. Dahil ikaw ay nanghuhula, ibinubuka mo ang iyong bibig upang sumang-ayon sa langit. At ipagdadasal ko ang bawat taong nagpahayag nito dito. Bawat pangalan na makikita ay aalalahanin sa panalangin. Kaya siguraduhing magkomento. At kung hindi mo pa iniiwan ang iyong gusto, gawin ito ngayon dahil ang like ay hindi lang kilos. Ikaw ang nagsasabi, iginagalang ko ang salitang ito. Pinahahalagahan ko ang ginawa ng Diyos dito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, i-click ang subscribe button ngayon at i-activate ang notification bell. Dahil dito, kami ay isang pamilya. Isang komunidad ng pananampalataya na sumusuporta sa isa't isa, na nagdarasal ng sama-sama, na lumalago ng sama-sama. At bawat linggo nagdadala ako ng isang bagong salita, isang bagong panalangin, isang bagong pagtuturo na magpapatibay sa iyong pananampalataya at magbabago ng iyong buhay. Marami pang isisiwalat sa iyo ang Diyos, kapatid, higit pa sa maiisip mo. At kung nananatili ka pa hanggang dito, ito ay dahil may inihahanda siyang malaki para sa iyo. Kaya huwag kang titigil ngayon. Mag-click sa susunod na video na lumalabas sa screen. Dahil ang susunod na salita ay maaaring eksakto kung ano ang kulang upang makumpleto ang pagbabagong nagsimula ngayon. Huwag ka munang umalis dito. May sasabihin pa sa iyo ang Diyos. Mag-click sa susunod na video ngayon at ipagpatuloy ang espiritual na paglalakbay na ito kasama ko. Naway, ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay ingatan ang inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Pagpalain nawa ang Panginoon at ang iyong pamilya. Maaaring magbukas ang mga pinto, maaaring lumitaw ang mga pagkakataon, at naway mamuhay ka ng katuparan. See you in the next video, kapatid. Pagpalain ka ng Diyos ng sagana. Amen.